Hello mga ka-Clover, bago po ang lahat, sana po'y nasa mabuti po kayong kalagayan lahat dyan. Ang video po natin ngayon ay about naman po sa silver photos. Ito po, ang silver photos na tinatawag. Marami kasing klase ang photos plant. Tsaka ang photos plant kasi ay siguro naman po alam naman ng karamihan na lucky plant po ang photos. Pero meron po akong nalaman ang silver photos ay may taglay talaga siya na swerte na magdadala sa ating buhay. Disclaimer lamang po ha. Bago ko po sa inyo lahat sasabihin about sa mga lucky plant po, ay nais ko po sabihin sa inyo na ito ay para sa may mga positibong paniniwala. Bakit meron tayong mga sinasabing lucky plant at non-lucky plant, at saan naman nanggaling ang mga usaping ito? Years ago na po akong nagsimulang maniwala sa mga lucky plants, at ito ay sinearch ko kung saan galing ang mga usaping ito na bakit merong lucky plant. Mga ka-Clover, about po sa aking na-search, at nung time na yun na ako'y nagsisearch at wala pang internet that time, sa mga libro ko lang po nabasa na ang mga lucky plants ay galing po ito sa mga sinaunang tao noong araw. Galing din sa mga iba't ibang bansa. Kaya maging tayong mga Pilipino ay meron tayong mga paniniwala or pamahiin, di ba po? Ganoon din po sa ibang bansa. Meron silang sariling pamahiin, meron din silang mga kultura, sariling kultura. Kaya alam ko naman po na maraming Pilipino, lalo na noong araw, ay pinaniniwalaan ang mga pamahiin po. At isa na po ang usaping about sa mga lucky plants. Na ang mga lucky plants ay nagbibigay po talaga ng positive energy sa buhay, lalo na sa mga nag-aalaga nito. Dahil sa napapatunayan nila ang kanilang paniniwala na ito'y totoo, at merong mga plants na hindi naman totoong swerte or wala lang. Kaya naman tayong mga Pilipino, lalo na noong araw din, ay mahilig din tayo sa mga pamahiin. At may sarili din tayong kultura, di po ba? Ganon din po sa paniniwala about po sa mga halaman. Kung ito po ba ay lucky at hindi. Mga ka-Clover, about po dito sa silver photos, ang mga photos plant kasi po ay may swerte talaga silang taglay dahil sa kanilang hugis, sa kanilang dahon na may mga ibig sabihin po ito. Marami kasing klase ng photos plant. Ngayong itong 2024 nga isa rin sa mga lucky plants of the year ay ang photos, yung golden photos po. Ito po yun. Ngayon po, itong 2025, itong silver photos plant naman po ang may kasabihang isang lucky plant itong parating na 2025. Dahil po sa kanyang kakaibang dahon na may kulay po na silver. Na isa sa mga kulay na pakakaabangan natin itong parating na 2025. At hugis bilog na nagsisimbolo ng pera. Kaya naman ngayong paparating ang 2025 ay malalaman na rin po natin ang mga lucky plants na kasama sa year 2025. At meron din po akong nalaman na ang dapat ang pagtatanim natin sa mga silver photos ay mas mainam talaga pala ang pagapang pataas, hindi po yung pababa. Di ba maraming gumagawa nito is hanging plant. So ang hanging plant is
pababa po siya, 'di ba? Ngayon ang ginawa ko naman dito ay itinanim ko sa paso para siya po ay gumapang pataas. Kasi may ibig sabihin ang paggapang pataas. Ang ibig po sabihin ng paggapang pataas ay siya ring gumagapang ang iyong kasaganahan sa buhay. Habang gumagapang sa pataas, kaya nga po pataas. Ibig sabihin ay pataas ng pataas ang iyong parating na kasaganahan sa buhay. Ang pagtatanim po ng pothos plant na pababa or nakahanging plant ay wala naman siyang kasabihan na kung ano paman, kung di isa lang po siyang magandang tingnan. Pero wala po siyang kaakibat na kasaganahan sa buhay kasi siya po ay bumababa. Totoo pong naniniwala ko sa silver photos na to na paakyat. Meron po akong nakitang isang vlogger nito nasa ibang bansa. Sa Pilipina po siya pero ang napangasawa po siya ay isang Nepalese. Nasa Nepal po sila nakatira ngayon. At ang family po ng napangasawa ng Nepalese ay mayaman talaga. Pagkatapos ang nasa ibang bansa po yung kanyang mga biyanan. Kaya kumbaga siya lang ang nakatira doon sa bahay ng biyanan niya at ang kanyang asawa at anak. At nakikita ko po yung kanilang pothos plant. Nakatanim po sa paso sa loob mismo ng bahay at pinapagapang po nila yung pothos plant na yun doon hanggang po sa kanilang kesame. Ang laki-laki ng bahay na yun pero may mga sulok po sila na nakatanim yung pothos plant na yun na gumagapang paakyat hanggang sa kesame. Dahil yung isang vlogger po na yun na Pilipina ay mahilig din po siya sa mga halaman at pinaniniwalaan din niyang maganda talaga ang pagtatanim ng pothos plant ay nakapagapang pataas po. So sa mga parating po natin na mga videos po about sa mga lucky plants ay ipapaliwanag ko rin po sa inyo na kung bakit isa rin po talaga akong naniniwala about sa mga lucky plants. Dahil lahat po ng aking mga lucky plants ay nakakatulong po sa aking buhay at sa aking pamilya. Saka ko na lang po ipapatunay sa inyo na sa aking sarili po ay napatunayan kong nagbibigay po sila ng swerte at totoo po ang mga lucky plants ay may kanya-kanya din po talagang lugar yan kung saan po dapat sila nararapat na ipwesto. Abangan nyo po at magkakaroon din po tayo ng tips kung saan ba dapat natin ilalagay ang ating mga halaman sa paparating po na 2025. Dahil po sa dami kong mga tips at about po sa mga lucky plants na ituturo sa inyo kung anong magandang idudulot nila sa ating buhay. Basta po tayo ay maging positibo lang. Kasi kung hindi ka positive sa mga usaping ito, ay wag na lang po kayong manood sa mga ganitong content. Dahil meron po tayong kasabihan, kapag ang isang tao ay puro negative sa buhay, ganun din po ang mangyayari sa kanyang buhay. Puro negative din po ang mararating niya. Pero kapag ang isang tao ay laging positive sa buhay, positive rin po ang parating sa kanyang buhay. So, hanggang dito lang po mga ka-clover ang ating video tips sa ngayon dito sa ating silver pothos plant. Isa po siyang tinaguri ang lucky plants. Hindi lang po of the year, kundi every year po talaga ay kasama po siya sa mga isang lucky plants. So, hanggang sa muli mga ka-clover, see you on our next video. Maraming salamat po sa panonood at sana po huwag kalimutang mag-subscribe, dislike, and share. Salamat!